Alam niyo yung feeling na akala niyo kaya niyo na lahat, tapos bigla kang babagsak. Ganyan yung nangyari sa akin. For 4 years, I thought I had everything figured out. Pero hindi pala yun yung reality. Let me share a part of my life na bihira akong ikwento sa iba. Kaya kung minsan ka nang nahirapan, baka makarelate ka dito. Sobrang passionate ko sa trabaho ko bilang isang financial advisor. At sa totoo lang, yun din yung pinakamasayang chapter ng buhay ko. Ang dami kong napuntahan dahil sa work, ang daming travel incentives. Tapos, sobrang fulfilling na natutulungan mo yung mga clients mo. I was earning up to 5 times my monthly salary nung ako ay nagtuturo pa or teacher pa ako. And it felt I was living the dream. And the best part is yung mga teammates ko na sobrang mga supportive at saka wala kang katoksika na feel from them. Sobrang supportive lang nila. Pero alam nyo, life doesn't always go the way we want it to. Nakakahiya man aminin or nakakahiya man i-share, pero hindi ko na-hit yung sales target ko. And ang ending, nasuspend yung license ko as a financial advisor. And eventually, parang matatanggal ka na rin sa company. Although pwede ka naman bumalik, pero you need to wait for at least 6 months and up. So para papayagan ka makabalik. And imagine, I was doing this for straight 4 years. I was stable, or I thought I was, and then suddenly, wala na. At first, ang hirap tanggapin, sa totoo lang. Kasi nga ito yung parang best chapter of my life, di ba? Dati, I was the one helping other people in terms of their future or finances. Tapos ngayon, I couldn't even secure mine. And that's the reality that hit me hard. Pero alam nyo, minsan, kahit gaano kahirap, life will push you to find a new way. After losing my job, I needed to make a change. So, nag-iisip ako kung pupunta pa rin ba ako sa sales, babalik ba ako sa pagtuturo, yung mga options ko biglang nagbukas. Ano ba yung gagawin ko na after this? Kasi alangan naman magmukmok ako, di ba? Na, ay, nawala ako sa trabaho ko. Ay. Ano gagawin ko? Magdrama? Umiyak maghapon? Mga ganon, di ba? Parang hindi ko yun afford because I have so many responsibilities. Yun, hindi pwedeng tumigil yung income, di ba? At buti na lang, na-practice yung mga skills na kailangan to become a successful financial advisor. Maraming skills ako natutunan doon. Especially yung pagmamarket ng mga products and services namin. So marunong ako gumawa ng graphics, marunong ako mag-educate ng people. Natutunan ko when I was a teacher, di ba? And marunong din ako mag-edit ng videos. And I use those skills to actually start my virtual assistant journey. So parang di ba parang ang layo? Because nag-work ako, ang niche ko talaga, sales, consultative sales. Ganun talaga, investment, finance. But bigla akong papasok doon sa admin, which is the graphics and video editing. So, hindi naman siya ganun kalayo because I have skills na ganun. Pero, hindi ako sanay na yun lang yung ginagawa because that is only part of my job when I was a financial advisor. Pero ngayon, siya na yung ginagawa ko full-time. Ganun talaga kasi kailangan mo. On top of losing my job, dumating din yung point na natapos din yung contract namin dun sa tinitirhan naming apartment. At dahil sobrang mahal ng living expenses dito sa city, we had to make a hard choice. Kailangan naming lumipat sa mas murang apartment. At hindi lang yon, kasi kailangan din namin na mas malapit yung partner ko sa office nila para walking distance na lang siya at mas makatipid kami sa gasolina or sa transportation. Grabe no, tapos sabay-sabay sila. And ang dami pa naming responsibilities on the side. Para kang na left hook and right hook ni Manny Pacquiao nung mga panahon na yun eh. Sobrang daming isipin. Again, the only thing you can do is to move forward. So, hindi kami sumuko dun sa part na yun. Hindi din namin kaya i-give up yung city life kasi nandito yung work. Nandito din lahat ng most ng mga kliyente namin before, friends. And ang office, isa sa mga pinaka-importante, dapat nasa city kami dahil para malapit sa lahat. And we found ways, we adjusted to this new normal kahit sobrang challenging.
after everything, buti na lang, medyo nagsa-sideline na ako as VA before nawala yung license ko. Nag-sideline ako mga 4 hours per day lang. Tapos, after a month, I guess, yung boss ko, parang nagtayo siya ng isang podcast studio or studio na kung saan they create content for their businesses. And then, nangangailangan sila ng video editor and media assistant. So, dati, pero VA na ako sa company nila. Pero generals, kumbaga kung anong iba to, you need to finish this task. Yan, gagawin mo lang. Tapos, nagbukas sila ng studio, nagtanong sila, sinong marunong sa video editing. And then, eventually, pinasok nila ako doon, but on a part-time basis pa lang. And then, after another month, saka pa lang ako nila kinuhang full-time media assistant and video editor. And itong company pala na to guys, is US. So, ibig sabihin, yung time ko para mag-work is 7 p.m. up to 3 a.m. Buti na lang, sanay din ako medyo magpuyat ng ganun when I was a financial advisor. Kasi, mga ganong oras yung normal na tulog namin. Because, again, ang daming ideas, no? Dati, I was focused on one path, yung pagiging financial advisor. But this opportunity gave me a fresh perspective. Hindi man ito yung original na plano ko. Kasi dati gusto ko pang magkaroon ng sarili kong agency. Gusto kong ma-promote. But I can honestly say na I'm thankful for this opportunity. And shoutout pala kay Boss Jasper. Bossing, salamat, no? Kasi si Jas kasi yung manager ko, no, sa Team Philippines. And then Jasper is one of actually my good friend na naging housemate ko. Tapos naging magka-work din kami bilang financial advisor kasi nagpa-part-time din siya sa amin before. Ito lang guys, no? Share ko lang din sa inyo. It is really important to build your network and have good relationships with them. So, pag you are in the same path naman, and nasa tamang mindset kayo parehas, magiging kaibigan nyo na rin sila and then lalalim din yung friendship na yun. So, sila yung mga makakasama nyo while going through this kind of struggles. And yun, again, maraming salamat kay Jasper. Pinlock po, yung address niya ay joke lang. So, thank you, Jazz, and kay Tita Ruby na kanyang wife. Thank you sa opportunities na binigay mo sa akin. You know, sometimes, we look strong on the outside. Pero the truth is, lahat talaga tayo may pinagdadaanan. And that's okay, because lahat naman ng tao may mga struggles naman talaga. And kung dumadaan ka sa mga ganitong pagsubok, for sure naman, hindi lang ikaw yon. Marami din dyang iba na may mga struggles din. And that's what make us human. Kung feeling mo ngayon, parang hindi ka na makabangon, maniwala kayo sa akin, guys. Kaya nyo yan. Kumbaga, kailangan mo lang din magtiwala sa sarili mo. And sometimes, you need to take one step at a time or kailangan mo minsan mag-step back para makita mo yung totoong situation kung nasan ka so that you can plan kung ano yung mga susunod mong gagawin. After all the struggles, alam niyo yung pinaka-importante, dapat hindi ka sumuko. Life will always throw challenges to you, pero nasa sayo talaga kung paano ka mag-a-adapt. Di man ito yung original mong plano, pero wala kang ibang pwedeng gawin kundi to move forward and to adapt kung ano man yung dumating sa yung mga opportunities or problems. Na-realize ko, resilience is key talaga. And because of that, I think, I'm stronger than before. And kayo guys, ano yung mga natutunan nyo sa sarili nyo nung dumaan kayo sa mga ganitong moments? And I love to hear your stories sa comments kung okay lang na i-share ninyo para may ma-inspire din tayong iba. Ayun lang, see you on the next one. Bye-bye!